Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So mega love shout out to Bernadette. Nagtanong siya sa akin kung ano daw ba yung agency ko sa Pinas kasi mag-a-apply daw siya. So guys, yung agency ko sa Pinas is Light and Hope Agency. Meron silang Facebook page. Hanapin nyo na lang light lang na as in ano talaga, liwanag and then hope na as in pag-asa. Ayan, pag-asa ba? Ayan. So, Light and Hope Agency. And then, search nyo doon or message nyo si Ma'am Daisy. May mga number sila dyan na nilalapag. And, sabihin nyo ngayon na mag-apply kayo. Pero guys, mostly ngayon, first timer, mahihirapan kayong tanggapin kasi hindi na sila masyadong kumukuha ng first timer. Marami kasing nagbe-break ng contract. Halos sa 100% na first timer, 25 na lang yung natira dito, 75 umuwi na. Hindi kaya yung trabaho or hindi kaya yung homesick or hindi kaya yung trato ng amo nila sa kanila. So mga reason kung bakit nagbe-break sila ng contract, pagkain, iba yung kain natin. So, iba na yung ano natin. So, reason na lang to. Basta nasabi ko na kay Bernadette na Light and Hope Agency ako. Pwede din sa Kings. Magkatabi-tabi lang yan dyan. Kings, Maris, Light and Hope. So, targetin mo. Isang araw, applyan mo lahat. Unahin mo yung Kings kung gusto mo. Kings Manpower. Kasi hindi sila kumukuha ng passport. Ipo-photocopy lang nila. And next mo yung Light and Hope. Kasi Light and Hope, kumukuha siya ng passport. Pagka natanggap ka sa broker's interview, kukuhanin nila ngayon ng passport mo para may assurance sila na hindi ka mag-a-apply sa iba. Kasi pinaprocess na nila ngayon, hinahanapan ka na nila ng amo, and then nasa'yo yung passport mo and apply ka ngayon ng apply sa iba, and ngayon lahat yun may employer ka halimbawa, and ngayon ika-cancel mo ngayon yung sa Light and Hope kasi may napili ka na iba. So iniiwasan nila yung ganun. So mga reason nga ba kung bakit nagbe-break contract yung mga helper or mga ano dito sa Hong Kong, mga first timer is unang-una pagkain. Yung pagkain natin sa Pinas is sagana, guys. Yung pagkain ng amo ko dito, yung isang biscuit, ilang ano pa nila yan kainin. Halimbawa, yung isang buong tinapay na nakapak or stick tayo isang upuan, mauubos natin yan. Sa kanila hindi ganun. Kuha lang sila ng isa, dalawa, and ibabalik nila agad dyan, ipaplastic. So, ganun yung kain nila dito. Hindi katulad sa atin na pagkain lafang talaga. Ubos lahat biyaya. So, hindi sila ganun dito. Kaya, nanibago ako pag binibigyan ako nila ng pagkain. Alam mo yung isang peraso. Halimbawa, yung seaweeds na yan. Isang lagayan, isang bote. Kukuha lang sila dyan ng isa. Pag ako yan, naubos ko na yan isang upuan. Sila hindi. Isa, dalawa lang yung kakainin nila dyan. So, halimbawa, yung mani. Kukuha lang sila ng 20 niyan. And ibabalik na nila, hindi nila ubusin yan. Raisin, ganun din, kukuha lang yung bata ng 20 and ibabalik. Pag ako, hindi ako titigil kakakain hanggat hindi ako nasa-satisfied, hanggat hindi ako nakaramdam na ayaw ko na siyang kainin. Ganun ako pag kumain. Especially sa Pinas, ganun tayo kumain, di ba? Halimbawa, kakain tayo ng puto, hanggat hindi natin nararamdaman na nabusog na tayo, hindi tayo titigil kakakain. Hindi sila ganun dito. Kaya, una pa lang sa pagkain talaga, magkaiba na kaya yung bago ako dito, napapaiyak ako kasi ang sagana ng pagkain ko sa Pinas, and pagdating dito, biglang natipid. So, langka nga sa Pinas, guys, ang laki, ganyan kalaki. Ayan, galing sa bundok namin. Ngayon, hinati yun, and then, yung hinati pa. So, yun, binigay ko dun sa kapatid ko. Yung kalahati ng kalahati. So, 1/4. Yung natira na 3/4, akin lahat yon. Ako lang umubos ng kain nun. Ginawa kong tanghalian yung langka. Tapos, nung gabi, kumain ako ng kanin. Kinabukasan uli, umaga, kumain uli ako ng langka. And tanghalian ko langka uli. So, nung gabi uli ako kumain ng kanin. So, ako lang nakaubos nung langka na yun. Pagka-bored ako, yung nanonood kaming TV, ayan, kinakain ko. Kasi kamarites ko parati yung mama ko sa Pinas, guys. Kaya, yun yung namimiss ko sa Pinas, lalo pag umuwi ako sa probinsya. Minsan yung isang buwig na saging, pinapaano ko yan kasi marami kaming sagingan doon. Tinatabas ko yan and sinasabihan ko yung kapatid ko na babae na may asawa na gawin nga naming nilupak. So, bibili ako ngayon ng gatas, margarine,
asukal. So, yung asawa niya, yung magbabayo-bayo nun. So, tatawagin na lang ako pag okay na yung, yung nilupak. So, nilalagyan namin yan ng margarine, asukal, gatas, and nyug. Maraming nyug kasi marami kaming nyugan. Yung bundok namin is 1, 2, 3. So, 3 bundok na malalapad. Yung isang bundok doon, maraming tanim na nyog, and yung isa ganun din. So, sa bahay namin meron din. So, sagana kami guys sa sa lamang mo yon, mga pagkain na pang farming. Marami kaming mais, ayan, pag tigmais talaga, yung mag-harvest na ng mais, marami din kaming pakwan, alam mo yung kamuting kahoy, marami kami niyan. Pag nagki-crave ako na gusto ko ng puto, sasabihin ko lang sa mama ko, and sabihin niya sa akin, kuha ka dun sa sa may malapit sa ilog, kuha ka dun, bunot ka dun ng mga 2 puno, ayan. So, ayun, lulutuin na namin. And then, pag gusto ko naman ng malagkit, yung suman, marami din kami kasi nag-i-stack yung mama ko. Halimbawa, may isang maliit kami na flat ng palayan, hindi nila yan uubusin ng palay. So, lalagyan nila yan ng malagkit na palay. And, ayun, hindi naman yun parating, yun yung kinakain nila, malagkit. So, pag nagki-crave lang ng suman, doon na kami magluluto. So, sa probinsya talaga, hayahay talaga yung buhay ko doon. Ewan ko, yung mga friend ko sa Facebook, nakikita nila yan na talagang sagana kami sa mga ganyan, sa nyog, mangga, marami kaming ganyan. So, pagdating dito, biglang nagbago lahat. So, ibang-iba talaga, lalo baboy sa Pinas. Pag sinabi ko, Mang, luto naman tayo ng dinuguan or luto naman tayo nilaga. So, bibili yung mama ko. Ay, paborito ko talaga yung dinuguan. Sino ba dito yung may, bawal yun sa ibang mga rehiyon. So, paborito ko talaga yan. And halos, alam mo yung yung dito guys, yung mangkok na maliit, ayan na, pagkain na nilang lahat yan. Ako, yung dinuguan, isang mangkok na malaki, kaya kong ubusin yan. And kanin, marami talaga ako pag kumain ng kanin. Kaya, medyo mataba-taba ako nung dumating talaga dito. So, yan yung first na nagdeterminate yung mga helper, first time helper. Pangalawa is yung ugali nila dito. Guys, pag katulong talaga yung turing sa'yo, mababa lalo yung iba. Minsan nasisigawan sila sa maraming tao, minsan hindi sila tinuturing na na kapamilya. So, ayun din yung iba minsan. Kasi, di ba naman inibago ka sa Pinas, ikaw yung bata sa Pinas, importante ka, ganyan ka, favorite ka. Pagdating dito, biglang naging ikaw yung pinakawalang na tao, ikaw yung pinakawalang halagang tao dito sa loob ng bahay or kahit sa labas. So, ganun ka ituring. And then, pag kumakain ka, hindi ka nila kasama kumain. Thankful na lang sa iba na kasama sila kumain sa pagkainan. Yung iba talaga is, doon, ako, sa kusina ako kumakain, sila dito sa may lamesa. So, hindi kami isa yung kinakainan. And yung plato ko, lahat ko, kutsara, lahat iba. Iba, hindi nakaseparate yan. Iba din yung kanila. So, doon pa lang nung una, parang, bakit ganon? Parang ganon ba? Ganon yung question mo nung bago ka. Pero ngayon, nasanay na ako. And then, pangalawa is, sa akin, hindi ako pwedeng maglabas sa washing nila. So, hand wash yan. Isa din yan sa nakakapagod. Ayan din minsan, nung bago ako, yan yung nirereklamo ko dito kasi masakit sa likod maglaba and wala masyadong upuan na matino sa labahan. Hindi ka makakapag-kuskus talaga. And nung bago ako, walang brush dito. Bumili pa ako ng sarili kong brush para mabrushan ko yung damit ko. Kasi parang ako sa damit ko, sobrang hulas kasi nakakapagod magtrabaho dito. And pag wala sila, pinapatay nila yung aircon or so wala, kapag mainit, hulas ka talaga. So, ayan yung mga iba talaga na mga malalaman mo talaga na na ang layo or hindi ka talaga nila Kaya yung ibang mga helper, lalo yung mga first timer is nagbago ng yung trato ng Pinas, and pagdating dito nag-iba. Parang hindi mo talaga makayanan sa pagkain, sa ganyan. Lalo guys, isipin nyo na lang sahod, kaya nandito kayo. And mostly sa ugali ng amo. Grabe talaga yung ugali ng ibang tao, ng amo dito. Sobrang lala talaga ng iba. Napakasalbahe. And yung feeling nila na nagnanakaw ka, ganun yung feeling nila
nung bago ako dito, ganun yung feeling nila. Yung parang pag may nawawala, ikaw agad yung anuhin. Pero nakikita naman nila, kaya hindi nila ako na nasasabihan. And hindi ko binubuksan yung mga cabinet nila, especially pag may nakita akong pera dyan. Isang beses na nabuksan ko, nakita ko may pera, talagang tinulak kong ganun sa sobrang bigla ko. Parang natatakot ako, hindi ko binubuksan yung mga cabinet nila na may mga importante. Kaya siguro na din sila, nagtiwala din sila kasi 8 months na ako dito, thanks God. Pero yung cabinet nila dyan na feeling ko may mga importante, hindi ko binubuksan and hindi ko pinapakialaman. Kaya ngayon, binunot na nila yung CCTV sa 3 kwarto kasi sa 3 ng bahay kasi nakikita nila na hindi ko binubuksan yung mga cabinet nila na hindi ko naman nilalagyan ng mga damit nila or ano-ano. Hindi ko binubuksan yan, hindi ko pinapakialaman kasi hindi ko alam kung anong nandyan. At least kung hindi ko pinakialaman, wala silang masabi na pag may nawala dyan, wala talaga akong kinuha. And guys, merong na-terminate nung nakaraan na on the spot and sabi sa kanya is nagnakaw daw siya and ngayon pinipilit, sinisigawan siya,